Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Sa aklat ng Exodus, sa Matandang Tipan, sa Kabanatang 4, mababasa natin ang istorya na si Moses ay inatasan ng Diyos upang bumalik sa Ehipto at ihatid ang kanyang mensahe kay Paraon. Ang sabi ng Diyos kay Moses, tiyakin niya na kanyang gagawin sa harap ni Paraon ang mga kamanghamanghang kakayanan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya at ang kapangyarihan na gawin ng mga ito. Inutusan niya si Moses na sabihin kay Paraon na palayain ang kaniyang bayan. At dahil sa si Moses naman ay isang masunuring lingkod ng Diyos, siya ay walang agam-agam na sumunod sa utos ng Panginoon. Sinabihan din ng Diyos si Aaron na samahan si Moses. Kaya si Moses at saka si Aaron ay naglakbay ayon sa utos ng Diyos. At dahil sa pagsunod, pumunta sila kay Paraon at sinabi sa kanya kung ano ang gusto ng Diyos na dapat niyang malaman. Subalit si Paraon ay hindi sumunod. Ayaw niyang sundin ang utos ng Diyos. Sa halip kanyang pinagbantaan sila na lalo niyang paiigtingin ang paghihirap ng mga Israelitas. Sabi niya, hindi niya kilala ang Diyos nila Moses at Aaron. Kaya wala siyang dahilan para sumunod sa kanyang utos. Inutusan ng Paraon ang kanyang mga tauhan at sinabi niya, hindi nyo na bibigyan ng supply ang mga Israelitas ng mga ginagamit nilang material. Bayaan nyo silang humanap ng sarili nilang mga straw, mga material sa paggawa. Ngunit, utusan nyo sila na ganun din karami ang dapat nilang gawin. Huwag nilang babawasan kung ano ang itinakda ko. Mas bigyan nyo ng kahirapan at pahirapan ang mga Israelitas upang sila ay magtrabaho at hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makinig sa mga kasinungalingan ni Moses at Aaron. Dahil sa utos na yan ng Paraon, lalong naging mahirap ang buhay para sa mga Israelitas. Ito ang simula ng isang masalimuot, maalon na paglalakbay para kay Moses at sa bayan ng Diyos. Alam niyo, para sa ating mga Pilipino at para sa maraming mamamayan sa buong mundo, ang maalong paglalakbay ay dinadanas din natin sa kasalukuyan. Parang naging isang companion na ng buhay natin ito. Lagi natin kasama every now and then. Sa isang bansa na katulad natin na ngayon ay dumadaan sa malubhang krisis, pang-ekonomiya, pang-politika, pang-kalusugan.
Parang nasanay na tayo sa kahirapan. Ngunit paano ba natin haharapin at tatanggapin? Paano tayo makakaahon, makakalagpas sa ganitong uri ng pagsubok at kahirapan na ating pinagdadaanan? Sa banal na kasulatan, mga kapatid, merong masusumpungan tayo na ilang simple at subok na mga paraan para makaahon sa paghihirap. Tayo'y kumuha ng inspirasyon at lesson, aral sa istorya ni Moses sa Exodus. Unang-una, kapag dumadaan tayo sa maalon at magulong landas ng buhay, hanapin natin ang Panginoon. Seek God. Sa buong panahon ng banta ng mapanghamong panahon, walang hinanap si Moses kundi ang Diyos. Katulad ni Moses, tayo rin ay we are sailing through hard and bad times. Itong mga hard times na ito, itong mga maalong panahon, ay dumarating every now and then. Ngunit katulad ni Moses, we must obey God when He tells us to go. Katulad ni Moses, kailangan hanapin natin ang Diyos sa halip na mag-umasa lang tayo sa ating sariling lakas at kakayanan upang harapin ang bigat ng pagsubok ng bawat araw. Kung ano ang mangyayari pagkalipas ng mahirap at masalimuot na panahon, ay nakabatay kung kanino tayo humihingi ng tulong. Ikalawang bagay, pag-isipan natin at alamin natin kung sino talaga ang Diyos. Nang si Moses ay lumapit sa Diyos sa panahon ng paghihirap, hindi agad-agad ibinigay ng Diyos ang solusyon sa kanyang mga suliranin. Hindi agad tugon na maglulutas sa kanyang problema ang ibinigay ng Diyos. Hindi rin binigyan si Moses ng hakbang-hakbang na paraan paano makakaahon. Sa halip, ang sinabi ng Diyos sa kanya ay patungkol sa kung anong meron siyang kapangyarihan at anong otoridad ang kanyang taglay. Ipinaalam niya kay Moses na ito ang aking kakayanan, ito ang aking kapangyarihan. Importante ang ating kabatiran tungkol sa Diyos. Sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng higit na dahilan upang magtiwala tayo sa Kanya. Pangatlo, kapag dumaraan tayo sa masalimuot at mahirap na buhay ng paglalakbay, keep on hoping. Magpatuloy tayo sa pag-asa. Walang agam-agam na sinunod ni Moses ang utos ng Diyos na ipaalam sa buong Israel kung sino siya
at ipabatid sa buong Israel kasama sa Paraon ang kanyang kabutihan at katapatan. Subalit ang mga Israelitas ay masyado ng pagod at ang kanilang pag-asa ay nasapawan na ng pag-aagam-agam. Keep hoping. Kahit na sa panahon na tayo ay parang bibigay na o susuko na, babaguhin ng Diyos at kaya niyang baguhin kahit ang mga hindi magagandang karanasan para maging pagpapala sa atin at sa lahat ng tao. Ika-4, submit your inadequacies to God. Iharap natin, ilapag natin, ihapag natin sa Panginoon, sa Diyos, ang ating kakulangan. Nang suguin ng Diyos si Moses, pabalik sa Ehipto, at inutusan siyang i-assert ang kapangyarihan ng Diyos sa harapan ng Paraon. Inihapag din ni Moses sa harapan ng Diyos ang kanyang mga kakulangan. Nakatalayan sa Exodus 6:30. Subalit ang Diyos na ito ay nagbigay ng lakas sa kanya. He empowered him to obey. Alam nyo, every now and then, ang pinaka-mainam na tagumpay ay ating nakakamit sa pamagitan ng simpleng paghapag sa ating Diyos at pagsunod sa Kanya. Kung hiwalay tayo sa Diyos, we have nothing but inadequacies. Because our sufficiency comes from God alone. At panghuli, be exceedingly grateful without neglecting your role. Maging mapagpasalamat na di kinakaligtaan ang ating tungkulin. Mabuhay ang kalalagayan ni Moses ng mga panahon yon nang humarap siya sa Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay parang Panginoon din kay Paraon. At may alalay ka si Aaron. At lahat ng ito ay inyong ipoproklama, sasambitin ng walang takot at buong pagtitiwala. In our constant encounter with hard times, bad times, katulad ng ating dinaraanan ngayon, we will be surprised at what God can do through us. All we have to do is obey and act upon our trusts, our tasks. Mga kapatid sa Panginoon, when the sailing gets rough, tumangan tayo sa makapangyarihang Panginoon natin na pwedeng mag-ahon sa atin sa mga mabibigat at masalimuot na kalagayan. He is no less than our strength and our salvation, even in the midst of a continuing threat, continuing and life-threatening presence of the pandemic. Manalangin tayo. Pangunahan mo kami, Panginoon, at bigyang lakas. Huwag bumitiw sa iyo at huwag mawalan ng pag-asa, manangan at manindigan sa iyong kapangyarihan
na igagawad sa amin habang kami ay humaharap sa mga matitinding pagsubok ng mga panahong ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.